Okay, so panoorin po natin si Robin Padilla. This is really pissing me off, talagang talaga. And gusto ko lang din sabihin na ano na parang napaka-unfair kasi nito sa kabataan ngayon. Sige, pakinggan lang muna natin. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Bakit? Hindi Sige. kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Okay, pause natin doon na kasi may dalawang may dalawang points siya doon na ginawa niya. Una muna, yung unang point niya, yung kabataan ngayon is weak, tas kinumpira niya tulad namin dati. Kasi nga, doon pa lang sa generational gap nung yung bata ngayon at saka bata noon, doon pa lang may problema na. Pero, if I am going to qualify what he say, kaya weak ang mga bata ngayong era na to, it's not because of them, okay? Hindi yun dahil sa kanila. Kasi, yung mga bata kasi, they are only going to follow or they are going to be only to be molded by the environment they are provided, di ba? Kung lalong-lalo dun sa mga kapwa ko teacher dyan, di ba yung unang tinuturo sa inyo sa psychology, nature, tsaka nurture. Yung nurture, yun yung papel mo as parent, papel mo as guardian. Yung nature, yung environment ng tao, di ba? Basic na basic yan, fundamentals yan pagdating sa pag-iintindi sa tao. Bakit linalagay ko dun sa idea na yon itong usapin na to? Kasi ang dapat mong sisihin kung bakit mahina ang bata is number one, yung nag-aalaga sa kanya. So that means yung immediate family niya, yung parents niya. Yun yung pangalawa, yung parents niya, saan ba linalagay yung bata na yon, 'di ba? Sa school. Yung school na yon, kamusta yung accreditation nun? Sino ba ang double check kung maganda yung curriculum nila na nandun? Hindi ba yung gobyerno? So itong tatlong pillars na to, the government, the family, and the school institution are the one to blame if you think the children are weak. Nagkukulang ba ang mga institusyon na to? I believe na yung pamilya, they are just trying to get by kasi mahirap pa buhay ngayon Especially yung mga nasa middle class na family at saka mga mahihirap na yung mga parents nila are not tutok dun sa mga bata nila. The mother and the father needs to go to work para makapag-provide dun sa pamilya nila. That's why hindi nila natututukan yung mga bata na yon. So in terms of the one to blame, I think the institution should be to blame for this. Kasi yung bata naman, nasa eskwelahan yan mas madalas. And itong mga eskwelahan na to, yung curriculum nila, binababa lang naman ng DepEd yan at saka ng CHED So, if meron silang pagkukulang, you introspect the whole system. Don't blame the child. Alam nyo, sa early childhood kasi mga lods, may tinatawag doon na tabula rasa. Meaning to say, yan yung blank slate yung tao kapag kabata ka. Di ba nga, yung formative years ng tao, that's ages 0 to 10, dun mas nag-a-absorb ng information ang isang bata ang isang tao 0 to 10. So language developed during that early time, kailangan turuan mo na siya magbasa at magsulat kasi pag hindi mo siya tinuruan by that time, mahihirapan na siyang doon sa ibang stages ng buhay niya, di ba? Alam niyo kung bakit alam ko to kasi it's basic sa education Problema dito sa tao na to kasi nagre-rely siya masyado dun sa life experience niya. Siguro, nung araw, kaya nasabi niya na strong sila noon, hindi sila umiiyak kasi wala naman silang mode para iiyak yung mga sinasabi nila. Kung nagagalit sila, anong ginagawa nila? Eto, di ba? This guy is an addict, di ba? Totoo naman, di ba? Na-rehab na tong addict na to, may bisyo na to na tao na to. Di ba nga ang tawag sa kanya, bad boy na siya. So, ang tinatakbuhan nila is addiction, di ba? Buti nga hindi yan nabuhay nung panahon ni Duterte, baka natokhang yan Correct, di ba? Pero ang mga bata ngayon kasi, they have social media para i-comment yung nararamdaman nila. They have their Facebook walls para sabihin yung nararamdaman nila. 'Di ba? So that's why meron din namang strength yung mga kabataan ngayon. They are open to their emotions.
That's why you have to understand that each child from each generation will have very different cultural napaka-diverse ng culture ng mga tao. Nung araw, wala namang internet nun eh. Kung pinalo ka, kung sinuntok ka ni Rostum, ninakawan ka ng laruan, saan mo, joke lang naman yung nakaw ha. Kunyari, sinira yung laruan mo or kinagat yung kaliwang itlog mo. Saan mo dadalin yung gigil na yon, idol? 'Di ba? Ilalabas mo sa ibang bagay yon. I-deflect mo yung nararamdaman mo instead na i-process mo to something na open ka. Kaya nakita nyo maraming depressed na bata kasi they can enunciate, they can say what they want to say sa social media. Yun na nga lang yung way nila para maibsan yung hirap ng buhay tapos sasabihan mo pa weak. Tangina mo, ikaw ang weak. Bobo ka kasi, hayop ka. Minuto, sabi nga nung isa. O, tuloy. Kasi Nico David, paano kang igimandya ka ni Robby? Panda niya, putang ina niya. Ito pa, o. Paki siya, o. Dali, gawin niya na lang. O. Natuto kami sa kalsada. Streets. Alam mo, ang pangit naman nun. Alam mo, isang problema. Ito, facts to Problema natin dito sa Pilipinas, literacy. 'Di ba? I believe mababa tayo sa creative thinking. Isa yan. 'Di ba? Yung reading proficiency ng bata ngayon, mababa. So, anong gusto mong gawin nila? Matuto sila sa streets. Diyos ko, Lord. Wala kang streets ngayon eh. May social media na para i-ano mo eh. Kasi ang kailangan kasi dito talaga is to safeguard social media from harm. Parents has to play an active part. Wala na tayong magagawa eh. If you cannot play an active part sa anak nyo, then wag nyo pag-cellphonein. 'Di ba? Para mabantayan nyo. Pero hindi eh. Imposible na eh. Inevitable. Yung cellphone is an inevitable, ubiquitous part na yan ng ating buhay. Inevitable na yan. Hindi na may iwasan yan. So what do? Do we say na mahina yung anak natin because social media is designed para ma-addict ka talaga at mabombard yung utak mo ng information? Ang hirap nun na the main problem here is information processing ng mga tao. He can only see the world na in one dimension, yung ano niya lang, yung makitid na pananaw niya lang. Pero if you look at the real problem of the society, it's not only yung pagiging addict sa shabu, yung pagiging addict sa maraming bagay. 'Di ba? Sinabi ko nga sa inyo, addiction per se is not a crime. Kasi yung addiction sa social media, that's more dangerous than actually the shabu addicts. Kasi yung mga anak mo kasi, you are giving them social media that floods their brain with dopamine, which makes them addicted to it. Thereby, naiiba yung literal yung nila, yung physiology ng utak nila. These are all studies. Magbabasa ka lang, manonood ka nga lang ng ilang video sa TikTok, malalaman mo na itong mga sinasabi ko. Ano yung point ko rito? Point ko rito is you cannot compare your generation at saka yung generation ngayon kasi magkaiba yon. Nasa modernong panahon na tayo ngayon. They are now they can talk to each other in seconds. Dati mahirap tumawag sa tropa mo eh, di ba? Wala naman GC nung araw eh. Para paano mo makikita yung mga tropa mo nung araw? You go to school or you go tatambay ka doon sa kanto to get together with your friends. Because why? We are very social creatures tayong mga tao. So what do? We go there. Napakaalam mo yung masakit dito kung ano tong hearing na to. This is hearing para protektahan yung mga child. And the first one he criticizes the children of today. They are not weak. They are misguided. You are weak. Putang ina mo ka, gago, pakshit ka. Nakakainis talaga siya. Nakakainis tong tao na to. Mas nakakainis mo to dun sa kinaiinisan nyo na boomer na matanda. Yung boomer na matanda na yon, yung nagsusuot ng uniforme pang pulis, yun, wala na yun. Boomer na yun eh. Lipas na yun eh. Pero what we should be angry at is people targeting our children. He is the one. Itong tao na to, tanga-tanga talaga kahit kailan.
natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Oh, Di di ko ba pati yung depression? Kasi nung panahon nyo naman, wala namang internet nun eh. Tanga ka ba talaga? Ina nito talaga bobo, men. Malamang, wala namang internet nung araw eh. kung alam yun eh, kung ano yung depression. O hindi ikaw yung bobo. Bakit yung mga bata yung bobo for knowing depression at an early age? They can actually quantify what they feel right now. Yun yung iba sa era mo tsaka era ngayon, and that's a good thing kasi communication is always key sa mga ganitong bagay. Bobo ka talaga. Ito yung nakakainis dito eh. How the fuck this guy became a senator? How? It's just amazing kung gaano siya kabulag sa nangyayari ngayon. Like, alam mo yon, pag Duterte ang galing mo, pero pag sa kabataan ang tanga mo, putang ina talaga, men. Like, it's very frustrating to see idiots run this country. Alam mo yon. Ay, nako, tang ina talaga, malaman-laman lang talaga. Oh. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Oh. Magulo. Ito po yung Children's Safety in Social Media Act. Yun yung masakit doon eh. Children's safety yung pinag-uusapan nila, pero hindi niya ina-acknowledge that children or kids or are already in touch with their emotions. Yun yung kailangan nating maintindihan. Actually, maganda nga yun eh. Kasi yung anak mo, alam na niya yung nafe-feel niya. He or she can tell you what I feel. Tapos anong sasabihin mo? Hindi, bobo ka, Robin Padilla. Sobrang bobo mo talaga. Tangina mo, sana hindi ka na manalo sa kahit anong eleksyon. Grabe. Nico, di ba teacher ka? Bakit actually, ano naman eh, may academic freedom ka naman kapag nagdi-discuss ka sa internet eh. At saka, alam mo yun, swerte ako kasi wala naman akong boss eh, di ba? Pag may boss ako, sigurado, iibahin ko yung lingwahe ko. Pero habang nasa internet tayo, makikipagbardagulan ako sa mga ganitong tao kasi deserve talaga nilang mamura. Deserve talaga nilang maduraan sa mukha. Eh, syempre, hindi ko gagawin yun. Duwag ako eh. Pero mumurahin ko na lang. Yun, kaya ko yun. Oh. Ito po ay napakahalaga. Dahil narinig nyo po kanina, nabanggit na po ni Senator Idol Raffy Tulfo, yung mga patungkol po sa mga bata na nasa cyberbullying at yung iba. Oo, tapos yan pa yung sasabihin mo. Di ba yan yung linya ng cyberbully? Di ba? Yun yung linya niya eh. Hindi ka naman depressed, nag-iinarte ka na lang. Like ngayon, eto yung frustrating part dito. Ako naman kasi, napaka-liberal kong tao. Di ba pag nakikipag-asaran ka ngayon, tangina mo, iyakin, gaganon ka. Di ba ganon niya eh. Hindi nag-i-improve yung language eh. Ako, talagang nire-reserve ko na lang yung mura ko dun sa kamura-mura eh. Kahit yung mga kinamumuhian yung boomer dito sa internet, di ko na mga pinapatulan eh. Pero ito talaga, I had to, kasi pagod ako eh. Galing ako sa labas kanina eh. Nasa labas ako from umaga hanggang gabi. Ngayon lang ako nakabalik sa bahay eh. Alam mo yun? Pero I just wanna pour my heart into this. Kasi I feel so bad as an educator, as a father, and of course as someone na who cares about the future of this country. And this motherfucker, tangina mo, Robin, sobra, please. Balato nyo na sa akin, huwag nyo nang iboto to. Yun lang, ayoko na magsalita pa, mga